Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Jean. Totoo kaya ang sinasabi nilang you feel jealous because you hate yourself? Kaya naiinggit daw tayo kasi puno tayo ng insecurity sa sarili natin. Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa codename na Mayet Forever 25. Nung nag-start akong mag-college, nakapag-date ako ng isang lalaking 3 years older than me. Crush na crush ko siya nung una. Kaya mabilis niya akong napasagot. Actually, ako ang naunang nagpakita ng motibo sa kanya. Kaya naging kami. Pero di kami umabot ng 1 year. Just 6 months lang at hiniwalayan ko na siya without any valid reasons. Chin, lagi kasi niyang kinikwento na meron daw nagkakagusto sa kanya at nagfi-flirt sa kanyang mga female friends niya. Lagi niya yung sinasabi sa akin. Sinasabi daw na sila na lang ang gawin niyang girlfriend. Ang swerte-swerte ko daw. Ako ang pinili niya. Pero pag sinasabi niya yon, I believe he was trying to make me jealous and insecure. Para kunwari maging clingy ako sa kanya at makontrol niya ang feelings ko. Iniisip ko din na para siyang gold digger din. Kasi ang family ko ay may sugarcane business o yung mga tubo ba na ginagawang sugar at barong. Sometimes nag-i-import kami o nag-e-export. Ang siguro, naisip ko na baka gusto niya lang ako kasi medyo nakakaangat kami sa buhay. Kung meron mang mga babaeng gold digger, tingin ko meron ding lalaking katulad niya na isang gold digger. Naisip ko din, if ever magkakataluyan kami, di instant okay na ang buhay niya. Yun ang nasa isip ko. So ako naman, paranoid na sa kaiisip ng mga nega about him. Until sa nawalan ako ng gana sa kanya. Nag-iba ang impression ko sa kanya dahil sa nega thoughts ko. Sa school, dati-rate, ay always kaming nakikitang magkasama. Pero bigla ko na siyang pinagtataguan at iniiwasan na parang nandidiri ako sa kanya. By the way, let's call him Mr. Go. Hindi pa kami umabot sa stage na sobrang close talaga. At getting to know pa lang. Naging gentleman siya sa akin. Wala siyang hiniling kundi isang halik lang. Hindi na lumagpas pa doon. At dahil hindi siya ganong malambing, kaya nawalan ako ng gana. And I already dumped him. Tinanong niya ako kung bakit. Pero sinabi ko lang na ayoko na sa kanya. Nagsawa na ako sa kanya. So tapos na ang chapter ng love story namin. Until we both graduated in college. At different times, there was this guy kung saan nagkaroon ako ng interest. Kung naging crush ko noon si Mr. Go, super crush ko din tong si Mr. Cool Guy. As in, super crush ko siya. Pero nung nalaman kong pinsan pala siya ni Mr. Go, pinatay ko na agad ang feelings ko for Cool Guy. Pero hindi ko maikakailang type ko pa din siya. Kung hindi lang sana siya pinsan ni Mr. Go. Ewan ko ba kung bakit ako nag-isip ng masama sa kanila. Wala naman silang ginagawang o pinapakitang hindi maganda. Nung naisip ko na hindi na makokontrol ang feelings ko for Mr. Cool Guy, sabi ko bahala na. Gusto ko talaga siya. But one day, nalaman ko na lang
he ended up being more interested into my younger sister. Yes, Chin, nagkakilala sila ng sister ko dahil din sa akin. At dahil naging interested talaga si Cool Guy sa sister ko, nagpaalam siya na if pwedeng ligawan niya ang sis ko. Sa isip ko, sa puso ko, pwedeng ako na lang ligawan mo. Pwedeng akin ka na lang. Pero iba ang lumabas sa bibig ko. Sabi ko, okay lang, ligawan mo ang sister ko. Total graduate na din naman siya sa college. At may work naman si Cool Guy. Pero pasimple kong sinabi sa sister ko na wag sagutin itong si Cool Guy. Kasi ganito, ganyan. Siniraan ko si Cool Guy para basterin siya ng sister ko. Hindi ko alam kung ang intensyon ko ba para ma-divert ang feelings ni Mr. Cool Guy sa akin. Para bang maibaling ba ang tingin niya para sa akin? Pero iniisip ko pa din na baka tingin ko sa kanya ay para same lang sila na Mr. Ko. Isang gold digger. Pero kahit anong discourage ko sa sister ko about Cool Guy, sinagot niya pa din at naging boyfriend niya ito. Kasi nga daw, love na rin niya ito dahil mabuting tao. Cute na, mabait pa. Sus, sabi ko pa, sa una lang yan, pareho sila ni Mr. Go. Baka peperahan ka lang yan, etc. Tinanong ng sister ko bakit nagalit ako kay Mr. Go. Mabuting tao din naman si Mr. Go daw. Tinanong niya pa ako kung pinirahan ka ba ni Mr. Go para sabihing gold digger siya. Naisip ko, wala namang ganong nangyari. Si Mr. Go nga ang panay invite na makipag-date at siya ang gumagastos sa lahat. Ewan ko lang kung bakit nalason ang puso ko at ang isipan ko. Naging bitter ako, Chin. Sabi ko pa, naku sis, pustahan pa tayo. Hindi kayo aabot ng 3 months. Walang forever. Pag-ihiwalay din kayo, pero lumagpas ang 3 months. Hanggang sa lumaon at naging 1 taon. Nakita ko kung gaano ka-happy ang sis ko kay Cool Guy. At kung gaano katinong tao pala nitong si Cool Guy. Parang feeling ko, nanghihinayang ako. At nalaman ko na lang din na na-promote si Cool Guy bilang manager ng company nila mismo. At isang civil engineer license na ito. Let's just say that this caused a lot of resentment and jealousy on my end. Partly because I had low self-esteem. And I felt like I was always having to compete with my sister. Tapos matatalo lang. Nakikipagkumpetensya ako sa atensyon. Sa mga bagay na wala ako. Sa mga talents na meron ng sister ko na wala sa akin. And for all the attentions of the guys sa paligid ko na naibaling sa sister ko. Pero deep inside sa puso ko, Chin, andun pa rin, patawarin ako ng sister ko. Iniisip ko pa din na sana magkakahiwalay na sila para maagaw ko si Cool Guy. But the worst thing happened. It was when my sister ended up marrying Cool Guy. Nag-propose na si Mr. Cool Guy sa sister ko. Nalaman ko na lang din na ang pinsan nitong si Mr. Go na dinump ko ay owner na ng isang food chain at franchisee pa ng 7-Eleven somewhere in Davao. Ewan ko ba, sobra akong nanghihinayang. Pero may girlfriend na si Mr. Go at engaged na sila.
I remember feeling like I was supposed to be happy for my sister and for Mr. Cool Guy. And for Mr. Go, not be upset. Pero, my gosh, super sad ako dahil ako dapat ang maswerteng babae sa piling ni Mr. Go. Or even with Cool Guy. Kaso pinalagpas ko. Inunahan ko kasi ng panghuhusga sa pagkatao nila. Super bad ko, Chin. At selos na selos ako sa sister ko. Inggit na inggit. Lalo na nung nakita kong napakabongga masyado ang kasal ng sister ko. Niragaluhan pa sila ng instant na bahay ng parents ni Cool Guy. Late ko nang nalaman. May kaya pala sila sa buhay. Tapos ako itong panay isip na gold digger sila. Mas mayaman pa pala sila kesa sa amin. Hanggang sa bumagsak na rin ang negosyo ng parents namin. Ako naman nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya. Sapat lang ang kita. Pero kulang ang income talaga sa mga pangangailangan. Kaya naman super inggit ko talaga si sister ko. Ang ganda ng buhay. Nagsisisi ako, bakit ko pa pinakawala ng chance ko before? Paano nga ba ako makaka-move on sa inggit na nararamdaman ko towards my younger sister? Bakit ko kasi nararamdaman ang inggit na dapat ay magiging masaya ako ng tuluyan? Especially until now, mas lalo akong nagiging miserable. Wala nang nanliligaw sa akin. And I feel so ugly. Dahil lumalaki ako ng lumalaki. And I feel so unattractive sa mga lalaki. Kaya wala nang nagkakagusto sa akin. I might feel jealous because yung mga lalaking gusto ko ay ginusto ang sister ko. I might feel jealous dahil miserable ako, tapos masaya ang sis ko. Siguro nga ito yung sinasabi dahil punong-puno ako ng insecurities sa katawan, sa sarili ko. Masama na ba akong tao? Kung hanggang ngayon iniisip ko pa din na sana akin na lang sila. Sana akin na lang si Mr. Cool Guy. Pero dahil kasal na sila ng sister ko, sana kahit si Mr. Go na lang bumalik sa akin uli. Hanggang dito na lamang, Jean. Pasensya na sa sulat ko. Ang inyong kamaks. Mayet, forever, 25. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa.
Dear Mags FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Mags FM with DJ Chini.